This is Teacher Timmy for Grade 8 Values Education following the Matatag Curriculum, first lesson for third quarter. And ang title ng lesson natin for today is Kadalisayan sa Salita at Gawa, Paggalang sa Dignidad ng Kapwa. And for today's lesson, malalaman natin ang mga salita na konektado sa topic natin, which is dignidad, katapatan, pangako, dalisay, sinungaling, pandaraya. Yan. Bakit kaya may mga taong sa halip na sabihin ang katotohanan ay mas pipiliin nilang magsinungaling? Siyempre, may mga kanya-kanyang dahilan, personal man yan, or pwede rin coerce or na-force na magsinungaling. But then again, yun ang pag-uusapan natin for today. So, ang bawat tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya naman nararapat lamang na tratuhin ang bawat isa ng may pagmamahal, dignidad at respeto. Ang pagkilala na lahat tayo ay nilikha, nakawangis ng Diyos ay nagtuturo sa atin na pahalagahan at igalang ang kapwa sa pamamagitan ng tapat na salita at mabuting gawa. Ayon sa Lucas chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso, samantalang ang masama ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang kanyang kalooban. Kaya't mahalagang ingatan ang isip at puso sapagkat ito ang pinagmumulan ng ating mga salita at kilos. Ang pagiging totoo ay nagpapakita ng paggalang sa sarili at sa dignidad ng iba. Samantalang ang kasinungalingan at pandaraya ay nagdudulot naman ng pinsala sa kapwa. Actually, hindi lang sa kapwa, pati sa sarili natin. Kasi syempre, it will reflect who we are when we tell lies, right? Mga paglabag sa katotohanan. Una, pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling ay may layuning manlinlang o manloko. May mga iba't ibang uri ng pagsisinungaling na ginagawa ng tao. Una, puting kasinungalingan. Ang puting kasinungalingan or white lies na sinasabi ay ginagawa upang maging magalang o makaiwas. Example ng white lies. Nagtanong sa'yo yung friend mo kung maganda ba sa kanya yung bagong gupit niya, for example. Just because ayaw mo siyang ma-hurt, sinabi mo na lang na, oo, maganda, kahit hindi naman. That is still a lie. Kasi nagsinungaling ka dahil nga just to cover up at ayaw mo siyang masaktan. In other words, para siyang isi-sugarcoat mo. So, wag mo nang paligoy-ligoy, mas maganda yung direct to the point, sabihin mo yung totoo. Hindi maganda, total kaibigan mo naman siya. 'Di ba? Maiintindihan niya yun. Mas tatanggapin na lang niya yung totoo kesa naman yung magpapaka-plastic tayo. Number 2, itim na kasinungalingan. Ginagawa naman ito para sa pansariling interes. So, kunyari, sinabi niya, maganda ba sa kanya yung dress? Again, sa kaibigan mo. Sasabihin mong hindi maganda. Yun pala, may plano ka. Hidden agenda. Kaya nga, itim. Itim na kasinungalingan kasi meron kang itim na balak. Yun pala, pag alis niya, o halimbawa, nasa ukayan kayo, pinili niya, gandang-ganda ka dun sa damit. Pero gandang-ganda ka sa damit para sa'yo, hindi para sa kanya. Kaya nung sinabi niya, tinatanong ka niya kung maganda ba, sasabihin mo hindi. Kasi pag alis niya, ikaw pala kukuha. Diba? Ay ganon. Number 3, na uri ng kasinungalingan. Katha o gawa-gawang kasinungalingan. So obviously, paglikha ng hindi naman totoong kwento or chismis. So again, take note po sa mga chismosa dyan. Charis. Ang pagchichismis ay isa ring uri ng kasinungalingan. Kasi ang pagchichismis or pagsira sa kapwa dahil sa gawa-gawang kwento. Kasi pag sinabing chismis, by the term itself, alam mo nang may dagdag, may bawas. And ang intention mo kapag nagchichismis ka is hindi maganda. Parang wala pa akong narinig na magandang chismis. Lahat ng chismis, masama. Okay? So number 4, panlilin lang. Pagtatago o pagbabago ng katotohanan. So again, obviously, panlilin lang is panloloko, panlalamang sa kapwa. So number 2, academic dishonesty.
Academic dishonesty, may mga iba't ibang uri din ng pagsisinungaling na ginagawa ng tao when it comes to academic. Ito na, sa pag-aaral bilang isang estudyante, anong mga AI ang ginagamit nyo para mag-cheat? O yan ang very example ha. Una dyan is plagiarism. Plagiarism is pag-aangkin ng gawa ng iba. Kaya nga, bilang isang kakatapos lang sa masteral, nung nag-aral ako, pinaka-last na ginawa ko ay research. At sa research na ito, meron talagang plagiarism check ang aking professor at ang sabi nga sa amin ng mga classmates ko na magde-defend sa aming thesis, sa aming research, ay make sure yung content, yung mga literature ninyo, hindi yan kinopya. Even the research itself, even lahat na yung mga nitty-gritty ng papel na ginawa mo. Well, hindi lang naman research, sa lahat ng kapapelan na ginagawa natin, kailangan may copyright. You acknowledge, you give credits to whoever is due ang credit. Diba? Huwag mong angkinin ang hindi sa iyo when it comes to kapapelan. So, kailangan i-acknowledge mo sino ba ang gumawa ng papel na ito. Yan. And this most likely nangyayari ito sa mga writers, sa mga authors. Yan. Even sa amin bilang guro, ang plagiarism din po pwede din yan sa mga innovations, sa mga activities na binibigay natin sa mga bata. Huwag nating i-edit at ilagay yung prepared by, tas pangalan mo, then iba pala, lifted lang pala siya somewhere at meron palang rightful honor ng ginawa mo. That is already plagiarism. Huwag tayong mag-angkin ng hindi sa atin na kapapelan. Number 2, na uri ng academic dishonesty is cheating, very rampant sa mga estudyante, pandaraya sa mga pagsusulit at mga takdang aralin o even projects. Kasi sa ngayon, with the use of AI, well, for your information, FYI, my dear students, hindi po ginawa ang AI para sa panloloko. Actually, we should know how to use AI responsibly. The reason why it was created is for us to make use of it. Hindi naman sinasabi na mag-rely ka lang sa tali-talinuhan mo, mag-rely ka lang sa akala mo tama na information na mali pala, ganun. So, imbes na magpakalat tayo ng fake news or wrong information or misinformation, i-mislead natin yung iba with the wrong informations that we know, mas magandang mag-research tayo, mag-search. And sometimes, kailangan din natin ng tulong ng AI kasi yung artificial intelligence, syempre, intelligence by itself, by the term itself, sinasabi na mapapakinabangan natin yan kasi intelihente yan. So, ginamitan siya ng intelligence. So, ibig sabihin, may resources din yan. But again, we cannot rely on AI 100% kasi sa klase ko nangyari yan, grade 8, alam nyo yan. May mga nag-exam na gumamit daw ng AI. Ano nangyari? Out of 50 na periodic test, ang nakuha ay 11, 10. Bakit? Kasi akala nila tama ang AI. So, not all the time, especially po sa values education, we cannot rely on AI alone sa mga answers natin. Kaya, basahin nyo pa din, i-proofread nyo pa din, i-edit nyo pa din, i-alter nyo pa din, dagdagan nyo pa din ng information na galing sa inyo. Yan. But then again, before AI existed, marami ng cheating. Kinikwento ko nga minsan sa klase ko, may isang grade 7 class ako na pinagsabihan ko. Huwag nyo nang i-ano sa akin yung mga cheating na yan kasi as a teacher for 19 years, kabisado ko na yung galawan ng mga cheaters. Yung tipong, imbes na nag-e-exam ka, nagsusulat ka ng ganon. Biglang tumitingin ka, nagkakatitigan kayo ng katabi mo. Tapos sumesenyas ka, tumataas-taas yung kilay mo. Mamaya-maya yung kamay gumagalaw na. Sabi ko nga sa inyo, letter A, o nose. Pag pinoint mo yung nose, letter A. Pag pinoint sa lips, letter B. Pag pinoint sa ear, letter C. Pag pinoint, nagkamot kunwari, letter D. Kala nyo ha, di ba? Tapos isusulat nila yung mga kodigo nila sa maliliit na papel, kung saan isusok sa katawan. What if nagkap-kap si teacher? Nandun sa loob ng sapatos, wala sa bulsa. Or, gagamitin nila yung katawan nila bilang kodigo. Paano? Isusulat nila kung saan-saang part ng katawan nila yung mga formula sa math at mga definitions sa iba't ibang mga subject. Kabisado? Diba? Tama ba ako or tama ba? Next one is forgery and falsification. Ito naman is on documents. Forgery is ibig sabihin, pumirma ka. So, ito, basahin ko muna yung ibig sabihin bago kayo explain. Paggamit ng pekeng dokumento or lagda. So, first is forgery, lagda, or signature. Ang forgery po, actually, hindi lang po siya kasinungalingan. Isa po siyang krimen. Kapag nahuli ka na nag-falsificate at nag-forge ng signature, especially kung ito po ay official and legal document. Kaya hindi lang yan basta-basta kasinungalingan, level up po yan. Pwede po yan mag-fall into krimen. Yan. So, forgery, pinirma mo. So, sa aming mga teachers, simple lang yan. Attendance, for example, absent siya,
friend mo siya, then ayaw mo siyang ma-absent kasi makakaltasan, ikaw ang pumirma. Salamat naman at meron ng biometrics. Hindi mo na pwedeng dayahin yung mismong prints niya. Unless tanggalin mo lang yung daliri niya, ikaw na mag-time in para sa kanya. Kasi kung sa bandy clock, yung mga pinapasok lang na gano'n na DTR, hay nako, marami din dyan. So, forgery, pirma, pamimeke ng pirma ng may pirma, tapos, falsification of documents. Ibig sabihin, lahat yung mga nandun, false, by the term itself, false. Ang documents, hindi po siya totoo, or imbento siya, or yung mga taong nakalagay doon, hindi po sila ang totoong gumawa, at hindi po yun pinirmahan. Ayan. So, number 3 na tayo na pag-type ng mga uri ng kasinungalingan. Pagsira o hindi pagtupad sa pangako. Siyempre, that is very common sa mga lalaki, nangangako sa mga girls. Di ba, girls? O, alam nyo na. So, kawalan ng katapatan sa salita o pangako. Lalo na kung walang intensyong tuparin ito mula sa umpisa. So, si boy nanligaw kay girl, syempre sasabihin niya, ikaw lang, walang iba. O, yun pala, meron siyang options A to Z. Dami, hindi lang D ha, Z. Ayan. So, ang tanong, ano ang mga maaaring epekto ng mga paglabag na ito sa relasyon ng tao sa kanyang kapwa? Again, hindi lang sa kanyang kapwa, kundi even sa kanyang sarili. Sa palagay mo, bakit kaya nilalabag ng mga tao ang kanilang pangako o mga binibitawang salita? In other words, bakit kaya may mga taong sinungaling? Next question. Bilang isang mag-aaral, ano ang gagawin mo upang makaiwas sa mga pang-akademikong pandaraya? Sinabi ko na yan sa klase at sabi nila, syempre mag-review ka kasi. Review. Makinig kay ma'am pag nagdi-discuss at mag-aral ng mabuti para hindi nagre-rely sa pag-cheat kay AI. Number 4 question, may mga personal ka bang karanasan o obserbasyon tungkol sa paglabag sa ating tinalakay for today? So, yan, share experiences, hindi na, kasi nga, discussion lang tayo. So, itutuloy na natin. This is just a discussion part of the lesson. Hindi po ako magbibigay ng activities. I-skip ko po ito kasi ito ay para sa mga students ko po, lalo na sa SPS, Special Program for Sports, because naging busy po sila sa mga sports events sa school. So, this is for them, para po sa mga estudyante ko, para hindi din paulit-ulit yung discussion, at the same time, parang narinig na rin nila ako at nakitang mag-discuss. Ganon. So, disclaimer, hindi po ito demo teaching. Ito po ay intended para sa mga students ko na lumiban sa klase dahil sila po ay nasa sports event. So, day 2. Let's talk about katapatan. Kasi kanina, ang pinag-usapan natin yung mga kasinungalingan. Ngayon naman, katapatan. Ang malinis na isipan ay nagbubunga ng malinis na pananalita at gawa. Siyempre, your words are just reflections of your thoughts. So, kung ano nasa utak mo, yun yung sinasabi natin. Ang mga maruruming pag-iisip ay kadalasang nagmumula sa mga napapanood, nababasa, o sa mga masasamang taong nakakahalubilo natin. Influence. Narito ang mga maaaring gawin upang mapanatiling dalisay ang isip, salita, at gawa. So, ito na. Dalisay means purity. Number 1, maging mapili sa mga pinapanood, binabasa, at kinakasalamuha. Well, that is already very, very obvious. Umiwas sa mga bagay o taong nakaka-impluensya sa'yo na magsinungaling or mandaya. Madali lang yan sa school, di ba boys? Pag sinabi ng tropa mo, tara cutting class tayo, huwag tayong sumipot sa klase natin. Pupunta ka naman. O, yan. So, pag nahuli kayo ng guidance, sisisihin mo yung nag-aya sa'yo. Kasi mamiyaya niya ako eh. So, wala kang isip kasi pumayag ka. Always, ang decision is nasa iyo. What other people give you are just suggestions. Nag-suggest lang sila sa'yo, pumunta ka naman. So, kasalanan mo kasi umuo ka, di ba? So, number 2, magbasa ng banal na kasulatan at iba pang materyales. Ayan, tayo sa materyales. Sometimes kasi, when we are exposed to mga pangit na mga babasahin, sabihin na lang natin, mga masasamang babasahin, most of the time, na-normalize para sa atin yung ganong eksena. And na-apply din natin siya sa totoong buhay. Halimbawa, when at home, when you are exposed to people na using bad words, foul language, ang tendency is ikaw din, na-normalize na naririnig mo yun araw-araw, so you become accustomed to it, and when you go out, yun na rin yung lumalabas sa bibig mo. Palamura sila, palamura ka na rin. Even friends, sabi nga sa Biblia, di ba? Even kung saan dyan,
You tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya kung sino yung mga tao na sa paligid mo, ganun ka daw. You're a reflection of the 5 people na mostly kasama mo. So, i-check mo, sino yung 5 tao na kasama mo palagi. I-summarize mo lahat yung mga behaviors nila. At ikaw yon, ganun ka. Kasi nga, same birds, di ba? Of course, with the same feather, flock together. So, yan. Magbasa ng banal na kasulatan. Of course, when we say banal na kasulatan, Holy Scriptures, the Bible is a very rich book. Kaya nga siya bestseller of all time. Bakit? Hindi lang isang book yon. It's a compilation of so many books. 73, 72, something like that. Nakalimutan ko kung ilang books yan. Pero may New Testament and Old Testament. So, depending on your religion, of course. And make use of that. Kasi hindi naman yan salinlahi, pinasa from generation to generation at noong daang-libong taon pa ang nakaraan para lang itenga. Ako kasi hindi ko siya nakikita dahil nga I am a person with disability. I have retinitis pigmentosa, so I cannot read the normal text. Pero kayo na mga bata, kabataan, make use of that. Basahin nyo ang Bible. Kung wala naman kayong Biblia na physical Bible, then you can use the internet. Imbes na kung ano-ano ang sinesearch nyo, mag-search kayo ng mga words of God. Yan. Of course, the ultimate author of the Bible is no other than God and inspired by God. That's why marami kang kapupulutan na aral sa Biblia. You read the parables, yan mga yan. Ang ganda. Lahat actually ng mga tanong natin sa buhay, merong sagot sa Biblia. Kaya gawin yung ugali yung magbasa ng Biblia. Number 3, palagi ang magnilay. Always reflect. Matutong patahimikin ang sarili upang magkaroon ng oras na pag-isipan ang mga binasa sa banal na kasulatan. Kasi minsan, yung feeling natin na know it all, I don't need to read it because I already know it, yung mga ganon. My cup is already full, so I cannot fill it already kasi puno ka na. Walang ganon. Life is a process, is a learning process. As long as you're alive, marami kang matututunan sa buhay. That's why you cannot tell na you are so smart and you are so brilliant that you know everything. Okay? So, dapat we see to it that everyday may bagong learnings tayong natututunan. At mag-reflect tayo, hindi kasi puro, alam mo, in that 24 hours a day na binigay sa'yo ni God, wag mong gamitin sa puro dal-dal-dal, ngaw-ngaw-ngaw, chismis, paninira, pag-usapan ang iba. How about you? What's your progress for today? How have you been this past few days? Diba? Kamusta ka? I-check mo yung sarili mo, kamusta ba yung mental health mo, kamusta ba yung puso mo, kamusta ba yung goals mo, nakaplano ka ba, kamusta yung future mo. So, invest na paglaanan mo ng pansin at oras ang ibang tao na feeling mo kakompetensya mo at gusto mong malamangan, you focus on yourself. You make yourself better. And every day should be something na you grow up as a person and you become a better version of yourself. Every day should be a learning process. Every day, you should be reflecting. How is my day today? Paano ba? Kamustahin mo yung sarili mo. Especially kung wala namang mumusta sa'yo. Charis. Kailangan mo din kamustahin yung sarili mo. So next, katapatan sa salita. Yan. So ang katapatan ay ang unang katangian na tinitingnan ng sino man sa ibang tao. Ito ang pundasyon ng ating buhay dahil ito ang kalidad na hinahangaan ng bawat isa. Ang pagsasabi ng totoo at pagiging tapat ay isang ugali na dapat nakatanim sa tao mula sa kanyang pagkabata. Sabi nga sa ating sa DepEd, di ba? Honesty is the best policy. Ang taong nagsasabi ng kanyang saloobin ng may katapatan ay pinagkakatiwalaan ng iba. Kaya't nakakatulong ito sa pagbuo ng pangmatagalan at mas matatag na relasyon at pakikipag-ugnayan dahil sa binigay mo ang nararapat para sa iba. See, it does not only reflect how you deal with others, pero bumabalik din yan sa'yo kasi ganun din sila makitungo sa'yo. Magre-reflect din yan sa'yo. Kaya kung tapat ka sa kanila, magiging tapat din sila sa'yo. Kung hindi ka tapat sa kanila, magsisinungaling din sila sa'yo. Paplastikin ka din nila kasi ikaw din naman ganun. 'Di ba? So, ano ang iyong ginagawa upang mapanatili ang kadalisayan ng iyong isipan? Paano ito nakakaapekto sa iyong pananalita at sa gawa? So, I'm not saying we are perfect, na hindi tayo nagkakamali. Kasi even teachers commit mistakes, right, teachers? Yan. So, ako, well, I'm honest enough to tell my students, if I do not know the answer, I do not know the answer. Let me go back to you, get back to you. Babasahin ko muna, aaralin ko muna pag hindi ko alam. Kesa naman yung magpanggap ka na alam mo, yun pala hindi. 'Di ba? Mas magandang
quiet, zip it, right? So, ayan. So, ituloy natin. Ito ay mga question and answers. Ini-skip ko lang po. Actually, I have a PowerPoint. I'll be showing it kapag ka-inedit ko na tong content. Pero hindi ko na ipapakita yung buo. Kasi mahaba siya masyado. Hindi ko na siya matatapos. Baka maging 1 oras na yung video ko. So, ito. So, ang kadalisayan ng isip, ang ugat ng kadalisayan ng pananalita at gawa. Ang taong tapat sa salita ay iginagalang at pinagkakatiwalaan. Alam mo, there is something about dishonesty. When you tell lies, you might be able to pull it dun sa first time na ginawan mo. But not all the time, 100% in your whole life na makakapag-gawa-gawa ka ng kwento. Makakapagsinungaling ka at maitatago mo yung katotohanan. Alam mo, sabi nga nila, walang sikreto na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din yan. Pwede mong naloko yung isang tao, yung mga manloloko dyan. Pwede ka nakapanloko ng isang tao. Nakalusot ka. Masaya ka na? Charis. Tapos, yung sumunod naman, di ba? Uulitin mo. Akala mo okay siya. Lalo sa mga scammers dyan. May na-scam ka. Marami sila. Pwede mong malusutan ng mga ilang araw, ilang buwan, ilang taon, but not forever. Walang forever, hashtag walang forever. Lalabas din ang totoo at pagdudusahan mo din ang lahat. Tandaan mo yan. So, next. Mahaba-hiba ito. Red light. Wait lang, activity po ulit to. Reflection questions. Ano ang mga hakbang na ginagawa mo para mapagpakumbaba mong tatanggapin ang iyong pagkakamali? Di ba nga, lahat naman tayo nagkakamali kasi tao tayo. We are prone to commit mistakes. But nonetheless, it's not the mistake, but it's how you accept it, admit it, and you change for the better. Hindi pwedeng pagtakpan mo ng panibagong kasinungalingan ang isa pang kasinungalingan. Number 2, reflection questions. Ano ang mga prinsipyo na sinusunod mo upang hindi maging kasangkot sa mga hindi tapat na gawain? Kung may mga pandaraya sa paligid mo na nakikita mo, ano ang gagawin mo para hindi ka mapasama? Kasi damay-damay na to, di ba? Pag nakita mo, you witness it, you become accomplice to the crime. Pag krimen yon, kasi wala kang ginawa. So, anong gagawin mo pag ikaw ang nakawitness ng kasinungalingan? Kukonsintihin mo ba? Sasama ka ba sa kanila? Or isusumbong mo at ire-report? Hindi na baling matawag na sip-sip or palapad papel, basta nagsasabi ka ng totoo in that sense. Okay? Iba naman yung sip-sip sa ibang bagay. Number 3, paano mo ipapahayag ang iyong damdamin ng may respeto sa iba? Kasi minsan, our ideas are so loud that we want everyone to listen to us. But nevertheless, sometimes our ideas are not that so bright. Diba? Na may mas better idea pala kaysa sa atin. So, paano mo yung tatanggapin? At paano mo yun i-express ng may paggalang, may respeto sa iba? Number 1 there is, learn to talk less and listen more. Kasi I know people na who talk more before listening, who talk much, di ba? So we should not talk too much. We should know how to listen. Yan ang sinasabi ko sa mga estudyante ko. Kaya nga si God, napakatalino, binigyan niya tayo ng isang bibig at 2 tenga. To talk less and listen more. Okay po? Yes. Number 4, ano ang mga hakbang na ginagawa mo para tuparin ang mga pangakong binitawan? Paano mo iniiwasan ang pagbibigay ng mga pangako o pagtanggap ng tungkulin na hindi mo kayang gawin? Yan. So, wag po kasi tayong mag-compromise. And then, when we take that one as part of our pag-uugali na, yung palagi ka na nagko-compromise, and then you give reasons. Every now and then, reasons after reasons after reasons, pag hindi mo nagagawa yung isang bagay. Time management is very important, and honesty. Pag hindi mo kayang gawin, wag mong tanggapin. Pag may pinapagawa sa'yo, alam mong hindi mo mabit ang deadline kasi mabagal kang kumilos, or tamad ka, or mas pinaprioritize mo yung mga walang kwentang bagay, then sabihin mo ang totoo, hindi ko po kayang gawin. 'Di ba? Kaysa naman yung tanggap ka ng tanggap, tapos ang ending, makokompromiso ng dahil sa'yo. Ayan. Hi, activity ulit. Marami kasi siyang activity, syempre. Tapos, I think that's it. Takdang aralin na ito. O mga final words na. Ito na po. Final words. Ang bawat pangakong tapat ay binubuo ng puso at gawa. Kapag natutunan mong maging tapat, nagiging totoo ka, hindi lamang sa iba, kundi sa sarili mo rin.
Ay, pagbabahagi na to ng pasasalamat sa mga taong naging tapat sa iyo. Tapos, so okay na. That ends our discussion for today about katapatan sa sarili at sa kapwa. So mahalaga, last words, mahalaga na maging tapat sa sarili muna. Kasi just like peace or kapayapaan, it should start with yourself. Hindi ka magiging tapat sa iba kung hindi ka muna magiging tapat sa sarili mo. Be honest to yourself first before you become honest to others. And it pays to be friends or to be connected with people who are also honest para alam mo na pag napapaligiran ka ng mga taong tapat, kayang-kaya mong mga tuwiran dahil tapat ka. Okay? So this is Teacher Timmy saying happiness is a choice. Always choose to be happy and honest. Okay, so one lesson down.